May isang istorya, isang sapatero at isang lawyer. Yan ang istorya. May isang lawyer, very religious kapag nasa simbahan. Talagang nasa unahan at nagpa-participate din. At nag-offer, malaki pang offer. Generous. Nagbibigay sa simbahan. Pero pagdating sa labas, sa simbahan, dami namang inaapakan na tao. Maraming inaapakan na tao. In short, pangit ang relasyon sa kapwa. Isang araw, bumili siya ng sapatos. Pinili niya yung makintab na sapatos at maganda. Sinuot niya ang sapatos na iyon at biglang nasira. Galit na galit siya. Kasi bakit biglang nasira? Bago pa lang niya binili. Ngayon, bumalik siya doon sa sapatero. Nagrereklamo siya. Sabi pa niya, di mo ba alam na attorney ako? Lawyer ako? Bakit nasira agad ang sapatos na maganda na binili ko? Tiningnan ngayon noong sapatero at sabi nung sapatero, kaya pala, nasira ito, sir. Di pala naayos pagtahi sa loob. Hindi pala maayos na pagtahi sa loob. Maganda tingnan sa labas, pero di pala sa loob. Sabi nung sapatero. At sabi niya, katulad lang yan, sir, sa pananampalataya. Gulat yung lawyer. Katulad yan, sir, sa pananampalataya. Banal tingnan sa labas, pero sa loob, hindi. Nagulat ngayon ang lawyer sa sinabi nung sapatero. Natamaan siya. My dear sisters and brothers in Christ, ito ang mensahe sa ating ebanghelyo ngayon na faith and action ay di hiwalay. Faith and action ay hindi hiwalay. Labas at loob sa ating pananampalataya dapat iisa. Sa ating ebanghelyo ngayon, nakita ni Jesus ang puso ng mga eskriba at parisiyo na dinamuhay ng totoo. In short, pakitang tao o hypocrisy. Hypocrisy is pakitang tao. Pinapakita ang pagiging makasarili at ito ang nakita ni Jesus. Last Monday, ating ginugunita ang kapistahan ng ating patron, isa sa mga aming patron sa Magalang, Pampanga, si San Bartolome. O bago siya naging Bartolome, ang pangalan niya ay Nathaniel. Siya ay apostol ni Kristo. Siya muna ay inanyahan sa kanyang kaibigan na si Philip na natagpuan. Sabi ni Philip, natagpuan nila ang ipinangako ng Diyos, ang Misaya, sa mga propeta at ni Moises. Si Nathaniel ay sumunod sa kanyang kaibigan at noong nagkita sila ni Jesus, ano ang sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, here comes as a Israelite. Sabi ni Jesus sa kanya, here comes a Israelite, a true one. Ang totoo na Israelita, there is no faults in him. Sabi ni Nathaniel, how do you know me? Paano mo ako nakilala? Sabi ni Jesus, before Philip called you, you were under the fig tree and I saw you. At naniniwala si Nathaniel. Ano ang ginawa ni Nathaniel sa kahawing igera? Sa fig tree. Ano ang ginawa niya? Dahil mainit, silong siya? Ano ang ginawa ni Nathaniel sa kahawing igera? Nagdarasal. Prayer. Nagdarasal sa kahawing igera. Nagpasilong sa Diyos. At yung kanyang pagdarasal ay totoo. Ibig sabihin, binuksan ang kanyang puso. Mayroong pagkilala
na siya ay nangailangan ng Diyos, na siya ay mahina at makasalanan. Nagpapatutuo sa Diyos. Kaya nakita ng Diyos, prayer. At si Nathanael ay sumunod kay Jesus. Dahil nakita ng Diyos at narinig ng Diyos ang kaniyang pagdarasal. Pagdarasal na nanggaling sa puso. Kaya pala ang pagdarasal na galing sa puso ay pagdarasal na totoo at ito ay nakita ng Diyos. Ito din ang mensahe sa ating bawat isa. Ang tunay na sarili ay nakabase sa pananampalataya sa Diyos na may gawa, na may paggawa, at na may pag-ibig. Merong pag-ibig. Ang tunay na sarili ay nakabase sa pananampalataya sa Diyos na may paggawa, na may pag-ibig. Tayo ay totoo sa ating pananampalataya at pagdarasal kung ang pagbibigay natin sa ating sarili sa Diyos at kapwa ay may pag-ibig na kahit walang nakakita, gumagawa pa rin tayo ng mabuti at kabutihan sa kapwa. At ang tunay na pagbibigay ay masakit. At ang tunay na pagbibigay masakit lalong-lalo na kapag walang kondisyon ito. Ang paggawa sa kalooban ng Diyos kailangan ng pagpasa ng krus at mamatay sa pagiging makasarili. It is because bilang halimbawa, pari, madre, madaling rumispito kapag nakasutana o nakasuot ng pare o makita ng madre. Pero kung hindi siya, kung naka-t-shirt lang, kung hindi siya nakasutana, paano? Respetuhin minsan mayroong mga judgment na gano'n eh. At minsan, yung pare, matatawag ko kapag ang pananampalataya ay walang paggawa, masaktan din. Sinasabi ni Jesus na hypocrisy. Nung seminarista pa ako, halimbawa sa seminarista pa, kapag nandoon yung purmitor, grabe ang pagpakita ng pagdarasal. Pag walang purmitor, saan? Wala. O kaya gumagawa ang isang seminarista pa kami, grabe ang paggawa sa kuwan kapag may purmitor. Mabuti, ganyan. Pinapakita. Pero pag walang purmitor, iwan ko na lang. Nakabase sa tao at hindi yung totoo. Dapat ang paggawa at pananampalataya sa Diyos, kahit walang nakakita, gumawa ka pa rin ng mabuti dahil ikaw ay mabuti. Ang puso mo at isip ay sa Diyos. Kaya nga, my dear brothers and sisters in Christ, kapag ang isang tao ay may pag-amin na siya ay makasalanan at nangailangan ng Diyos, siya ay nagiging totoo sa Diyos. Pero kapag ang isang tao ay nagiging makadiyos at di naman nagmamahal sa kapwa, siya naman ay di totoo sa Diyos. Kaya isang malaking hamon sa atin na magiging totoo sa harapan ng Diyos. Maging totoo sa harapan ng Diyos. Maging totoo sa pagdarasal, magiging totoo sa kapwa. Sana ang lahat ng ating gawa ay nakabase sa katotohanan upang ang buhay natin ay maging katulad ng mga banal. Amen.